Eto na, sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Leandro Libeste. Ano nga ba yung kay Leandro Libeste, Kento? Eto na, mga kababayan. Si Leandro Libeste po, mga kababayan, ay bigo pong magbayad. Or sa madaling salita, hindi po talaga nagbayad ng multang 24 billion. Eh mga kababayan, kahit naman po ako, kung meron po akong 24 billion, ba't po ako magbabayad kung wala naman akong ganun? Diba? So, sa madaling salita mga kababayan, delikado po si Leandro Libestinao. Bakit? Hihimas po siya ng rihas. O, kaya nga, double time siya ngayon mga kababayan na yung mga Cabral files daw, i-share niya dito, i-share niya doon, ibigay niya dito, ibigay niya doon. Kasi, alam naman niya na talagang nagigipit po siya ngayon. At ito nga ang balita mga kababayan, bigo na magbayad ng 24 billion. Alam niyo ba mga kababayan, ganito yan. Ha? Itong usaping 24 billion na multa kay Libeste, wag po natin itong ipagwalang bahala, no? Wag po natin itong baliwalain. Kasi bakit mga kababayan, yung 2 taon na yan na binayaran natin, na wala namang kwenta ang kaniyang solar, papayag kayong ganon? Kung nagalit kayo sa flood control na ninakaw ni Bong Revilla, hindi kayo magagalit, nagbabayad kayo ng wala. Kung kay Bong Revilla nagalit kayo at sa mga senador na sangkot sa flood control at gusto nyong mapakulong, kay Libeste hindi. Biruin ninyo ha, 24 billion, inabunuhan natin yan. Binayaran natin yan na mga nagkukonsumo ng kuryente. O tandaan ninyo, lahat tayo gumagamit ng kuryente. Tandaan nyo yan ha, 24 billion. Tandaan ninyo, yung daan-daang milyon nagagalit kayo sa flood control, pero yung 24 billion na niloko tayo, na 1 million lang ang puhunan, kalaunan pinalitan, ginawang 1 billion, iwala naman siyang ganun, at pinilit pang pumirma si Lito Atienza, kinausap pa ng nanay at ni Gloria, para mapunta sa kanya ang prangkesa ng Solar Philippines. Tapos hindi naman niya ginampanan yung kanyang negosyo at inabunuhan, nagbabayad tayo nung wala naman tayo nagagamit. Biruin mo, nagbabayad ka ng wifi, pero wala namang internet. Sige nga, 24 billion yan mga kababayan. Kaya ang ako po ay nananawagan na ikulong na po yan. Hindi pwede, nanay niya, senador, siya'y kongresista, hindi pwedeng ikulong po. 24 billion po yan. Hindi po yan libo lang. Ikaw, tanungin kita, kaya mong kumita ng 24 billion sa 2 taon? Daig niya pa mga kababayan yung piso karaoke na kinontent ni Bintulfo ng Bitag. Diba? Billion po yan. Kung galit na galit kayo sa flood control at 612 million na confidential fund ni Sara, kay Libeste hindi kayo nagagalit na 24 billion yan? Yung 612 million ni Sara, galit na galit kayo. Di ba? Kay Libeste, tikong bibig kayo kasi senador ang nanay, congressman siya. 24 billion yan. Tandaan ninyo, yung 24 billion na yan na in case na pang matrikula sa anak ninyo, nabayad ninyo dyan sa putang inang scammer. Ha? Yung 24 billion na yan na in case ipambili ng maintenance sa mga nanay at tatay natin, lolo at lola, nabayad dyan. Diba? Yung 24 billion na yan, in case na ipampagamot sa hospital, kung meron kang kamag-anak na na-confine, nabayad din nyo dyan. 612 million confidential fund ni Sara, galit na galit tayo. Samantalang dyan sa 24 billion, tikong bibig tayo. Hindi ba po pwedeng ipakulong na yan? Ano yan? Ako po'y nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas. Billion po yan. Kay Sara, galit na galit tayo. Sa billion, hindi. Ano yun? Porket B? Di ba? Tignan ninyo, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ano ang aksyon ng Department of Energy kaugnay ng di pagbabayad ng multa ng kumpanyang pagmamay-ari ni Congressman Libiste? Dapat kinulong na yan eh.
Aga ayon kay Energy Secretary Sharon Garin ay ipinauubaya na nila sa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang issue kaugnay ng mga kumpanyang pagmamay-ari ni Representative Leviste matapos hindi ito magbayad ng multa na abot sa 24 billion pesos. Oh. Ngayon, kung sabihin ninyo ang multa na 24 billion na yun ay gawa-gawa, eh di sana nag-file siya ng complaint, kinasuhan niya ang DOE or Department of Energy. 24 billion yan. Tandaan nyo, 24 billion yan. Kay Sara nga, galit na galit tayo, 125 million in 11 days. 612 million in 2 years. Tapos dito sa 24 billion, hindi tayo nagagalit. Doon sa flood control, na 1 billion, 2 billion, galit na galit tayo. Itong 24 billion, ano, tatahimik na lang tayo? Yung 51 billion nga ni Pulong, di ba? Hanggang ngayon, tahimik lang. Di ba? Kailangan yan ikulong na agad. 24 billion yan. Kung hindi niya bayaran, ikulong. Kung makapagbayad, palayain. Ganun lang naman kasimple eh. Alam niyo, sa totoo lang, kriminal po ang tawag sa ganyan. Sa probinsya nga, kapag yung tanim ng kapitbahay mo, ipakain mo sa hayop na alaga mong kalabaw o kambing, baka, kriminal na ang kaso mo. Yan pa kaya ilang libong Pilipino, ilang pamilyang Pilipino, milyon na pamilyang Pilipino ang nabudol dyan. Sa pangako ng kuryente na 2 years namang walang serbisyo, pero pinagbabayad tayo. Ako, minado ako. Sa loob ng ilang taon akong independent na namumuhay. Ilang beses ako nagbayad ng kuryente, my God. Tapos ganun-ganun na lang. May bill po ako sa kuryente nakapangalan sa akin. Tapos ganun na lang. Diba? Dapat yan, kinulong na yan eh. Ipinaliwanag ni Secretary Garin na 1 buwan ang ibinigay nila sa kumpanya para magbayad ng multa. Ngunit hindi tumugon ang Solar Philippines o ang kumpanyang pagmamay-ari ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Diba? Magugunitang kinansela ng Department of Energy ang mga kontrata kasama ang nasabing kumpanya dahil sa pagiging non-compliant o hindi pagde-deliver ng solar energy na nakatakda ng idagdag sa grid noong December 25, 2025. Ayon sa kalihim, long overdue na ang obligasyong ito mula pa nang maglabas sila ng termination at demand letter. Hindi pinag-iinitan ng pamahalaan ang kumpanya ng mambabatas. Paano pag-iinitan yan? 2 taon We kang hindi terminate the nag-comply. contracts that are not moving. And unfortunately, many of those are under Solar Philippines. So it's not like pinlano to na ngayon lang. Kasi this is part of a long process that we are doing in DOE so that we want legitimate and serious investors in the Philippines kasi hindi po nila laruan yung electricity. It's a utility that is needed by each and every Filipino. Bawat pamilyang Pilipino nagastos yan. Binigyang din ni Secretary Garin na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng kanilang hakbang. Aniya, base sa mga alituntunin ng ahensya, itinuturing ng final o tapos na ang DOE sa issue laban sa nasabing kumpanya. Ayon pa sa kalihim, ipinauubaya na nila sa Office of the Ombudsman, Sir Joel at Department Ma'am of Chai, Sir, Justice, hello po. maging sa Office of the Solicitor General ang pag-evaluate sa mga naging paglabag at ang susunod na legal na hakbang sa usapin. Sa kabila nito, tiniyak ni Secretary Garin na handa ang DOE na magsumite ng mga kaukulang dokumento na kakailanganin ng mga nabanggit na ahensya para sa kanilang investigasyon. Aga idinagdag kanina ni Secretary Sharon Garin na maraming iba pang mga kontrata na kinansela ang Ma'am DOE Brenda, hello po. bukod dito sa Solar Philippines na pagmamay-ari ni Representative Leviste kung saan hindi aniya ito lamang yung kanilang kinansela dahil matagal na itong proseso ng
DOE at sinabi rin ni Secretary Garin na kailangan dumaan sa proseso para matiyak na yung mga legit investors na makakapag-deliver para sa bansa. Ayan muna update mula rito sa Taguig City. Balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Diba? Kita ninyo? Diyos ko naman. Sana talaga mga kababayan. Kasi biruin nyo, nagrally-rally. 1 trillion o trillion rally o trillion march para sa flood control. Na ang mga senador dyan kumikickback ng 200 milyon, 100 milyon, 300 milyon, kalahating bilyon. Pero itong kay Libeste, 24 billion, ano tayo, lihim-lihim na lang tayo dito? Buwanan po yan. Buwanan, arawang gamit yan, arawang bayad yan, mga kababayan. Utility po yan. Tubig, kuryente, yan yung pangunahin. Tapos, bubudulin lang tayo? Ano, hanggang dito na lang ba tayo? Hanggang tahimik na lang ba tayo? Hindi po pwede yung ganun. Diba? Hindi po pwede yung ganun, mga kababayan. Ano, idaan na lang natin sa kwento na, habang may buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Gano'n na lang ba? Kakanta na lang ba tayo dito ng pagdating ng panahon? Kung kailan siya magbayad? Tandaan ninyo mga kababayan, kahit hindi magbayad si Libeste, yung kuryente tuloy-tuloy tayong nagbabayad, walang palya. Kasi kung hindi ka magbayad, puputulan ka, kailangan natin kuryente araw-araw. Saan ka magcha-charge ng cellphone mo? Hindi nga, saan ka manonood ng balita at saan mo ko panoorin kung wala ka kuryente? Aber? Diba? Alam nyo, yung kuryente, parang ano yan parang maintenance mo yan. Hindi lang parang maintenance na talaga. Kasi bakit? Try mong wag kang gumamit ng kuryente ng 1 taon. O gas ka ng gas. Wala kang TV. Saan ka magcha-charge ng cellphone? Ngayon, kahit saan ka pupunta, kailangan may kuryente. Maliban na lang kung may solar ka. Yeah? Sa totoo lang mga kababayan, dapat ipakulong na yan. Hindi na dapat patagalin. Diyos ko, makatakas pa yan. Nako, makalipad pa ng ibang bansa yan. Diyos ko. Tapos makinig na lang tayo ng kanta ng unti-unting nararating kalangitan at bituin. Ano? Kakanta na lang ba tayo ng pagdating ng panahon at unti-unting lumilipad? Unti-unting lumalayas? Hanggang sa wala na? Okay lang sana kung may electric pan ngayon na di padyak habang natutulog ka nagpapadyak ka ganyan na umiikot yung electric pan paano ka naman nun iikot kung tulog ka na nga? Sige nga, hindi naman tayo robot na pikit yung katawan mo, yung paa mo nagsisipa-sipa ganun. Paano ka makatulog nun? Okay lang sana kung ang harapan mo malakas ang hangin tapos yung electric pan iikot lang siya ng iikot. Nag-electric pan ka pa kung malakas din naman yung hangin. Diba? Okay lang sana kung may solar ka na sing laki ng yung bubong mo. Para bilad mo lang dyan. May ilaw ka, may electric pan ka, may pang-charge ka. Diyan? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, tubig, kuryente, wifi, yan talaga ay gamit na gamit ng tao. Tubig, kuryente, bigas. Diba? Tapos bubudulin ka. Not only for kuryente mga kababayan, kahit sa bigas, nabudol tayo. Bakit? Biruin ninyo yung mga manufacturer, yung mga dealer ng bigas, ang mga pangalan nakalagay doon ng mga CEO, samantalang driver lang naman ng jeep. Yung isa nga, housewife lang. Paano nangyari yun na may mga bigas na ang mga nagmamay-ari, bilyon-bilyon ang halaga, tapos yung may-ari ng palabigasan, driver lang ng jeep.